Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, Secretary Generals ng Senado at mababang kapulungan ng Kongreso naghahanda na para sa mga regulasyon ng joint session sa Sabado kaugnay ng Mindanao Martial Law Extension. Pamahalaan, kinansila na rin ang nakatakdang back-channel talks sa National Democratic Front sa Sabado dahil sa patuloy na pag-atake ng rebelding NPA. Kaanak ng South 44 at VACC, iniling sa ombudsman na gawing homicide ang isa sa pangkaso laban kay dating Pangulong Benigno Aquino III kaugnay ng Mama Sapalo incident. Kumpanyang Grab, naghain na ng motion for reconsideration sa LTFRB upang hilingin suspindihin ang panghuhuli sa Colorum Transport Network Service Providers sa July 26. Mahigit 40 Chinese at Malaysian nationals na sangkot umano sa pagdukot sa mga dayuhang casino players na aresto ng PNP. Construction ng MRT Line 7 sa Regalado Avenue sa Quezon City, target tapusin ng Transportation Department sa Nobyembre. Magandang tanghali, naihain na kaninang umaga ng Grab Philippines ang motion for reconsideration sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Quezon City. Dahil dito, suspendido muna ng LTFRB ang paghuli sa mga kolorum na Grab na magsisimula sa July 26. Nabayaran na rin ng Grab ang 5 milyong pisong multa na ipinataw ng ahensya sa mga nagawang paglabag ng kumpanya. Samantala, kinumpirma ng Uber na maghahain na rin ito ng motion for reconsideration mamayang hapon. Samantala, nanawagan ng ilang senador na magkaroon ng compromise agreement ang pamahalaan at transport network companies para sa kapakanan ng nakararami. Narito ang report ni Nel Maribojo. Umapela si Senator Ralph Recto sa Malacanang na panghimasukan na ang usapin sa proseso ng pagbibigay ng prangkisa sa mga transport network company. Ayon kay Recto, dapat nang ituring na transport crisis ang issue dahil posibleng makaapekto ito sa milyong commuters na tumatangkilik sa Uber at Grab. Nais naman ni Senator Bam Aquino na magkaroon ng public hearing tungkol sa usapin dahil publiko ang pangunahing naapektuhan nito. Ayon naman kay Senator Sani Angara, dapat magkaroon ng kasunduan na magiging katanggap-tanggap sa dalawang panig. Kaugnay nito, 2 resolusyon ang inihain ngayon sa Senado upang imbestigahan ang pagbibigay ng prangkisa ng LTFRB sa TNV. Nais naman ni Senate Committee on Public Services Chairperson Grace Poe na alamin mula sa LTFRB ang punot dulo ng isyung ito. Sinasabi ng LTFRB, hindi sila kompleto sa kanilang papeles. So, temporary kanilang hindi sila pwede mag-operate. Nandun na ako, pero bakit ang bagal mag-issue ng permit sa kanila? Sinong nagkukulang sa kanila? Makikiusap rin niya muna siya sa ahensya ng moratorium sa kanilang mga hakbang laban sa mga transport network vehicles. Ako, aapila ako sa LTFRB na habang sinusuri itong problema na ito, huwag silang bastang suspinde ng suspinde. Kasi ang daming mawawalan ng masasakyan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Kinansela na ng pamahalaan ang nakatakdang back-channel talks sa National Democratic Front o NDF ngayong linggo dahil sa ginawang pag-atake ng New People's Army sa North Cotabato. May report si Rosalie Cos. Wala pa ring pinal na itinakdang petsa kung kailan isasagawa ng GPH at NDF peace panels ang 5th round ng peace talks. Ito'y matapos ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na huwag ipagpatuloy ang formal peace talks maging ang back-channel talks. Inanunsyo ni Secretary Jesus Dureza sa kanyang Facebook account na kanselado na rin maging ang informal talks sa pagitan ng pamahalaan at komunistang grupo na nakatakda sana bago ang State of the Nation address ng Pangulo. Ayon kay Dureza, ito ay hanggat hindi tumitigil ang mga rebeldeng komunista sa pag-atake laban sa mga puwersa ng pamahalaan sa Mindanao. Bunso dito ng pinakahuling pag-atake ng puwersa ng New People's Army sa Presidential Security Group sa Cotabato kung saan 5 sa mga tauhan nito ang sugatan at isang kafgo ang nasawi, bukod pa sa 2 sundalo na nasawi rin dahil sa pag-atake sa Palawan ng mga pinaniniwala ang rebelde. Dagdag pa ng kalihim, hindi akma ang nangyayari sa grounds ngayon upang ipagpatuloy ang peace negotiations. Nakatakda sanang talakayin sa back-channel talks ang mga isyung tulad ng tigil putukan, kahilingan ng pamahalaang itigil na ng New People's Army ang pangingikil, opensiba at iba pa nitong kriminal na gawain.
Nilinaw din ng opisyal na kinukonsidera rin ng pamahalaan maging ang pahayag ng CPP hinggil sa martial law. Of course, all of this are taken into account. But huwag naman kayo mag-expect na babaliktad sila. They have been against martial law ever since. So we're not surprised. Noong Martes, iniatas ng CPP sa NPA na paigtingin pa ang opensiba o pag-atake laban sa mga puwersa ng pamahalaan sa buong bansa dahil sa panukalang martial law extension ni Pangulong Duterte sa Mindanao hanggang sa katapusan ng taon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Samantala, tinutugis na ng militar ang mga pinaghihinalang NPA na nanambang sa Presidential Security Group o kay PSG kahapon na umaga sa North Cotabato. May report si Janice Inhente. Patuloy ang pagtugis ng militar sa mga hinihinalang miyembro ng New People's Army na umatake sa Presidential Security Group convoy kahapon ng umaga sa North Cotabato. Ayon sa Davao City Police Office, patungo sana sa Cagayan de Oro City ang 10 PSG members sakay ng 2 sasakyan nang harangin sa isang checkpoint sa Barangay Gambodes, Katipunan, Arakan alas 6:05 ng umaga. Ngunit nang matukoy ng PSG na hindi lehitimong Task Force Davao ang nagmamando ng checkpoint, dito na umano nagkaputukan. Accordingly, yung vehicle convoy from Panacan, Davao to CDO. So normal administrative movement coordination ng pagdating sa Arakan, napansin ng tropa na parang mayroong checkpoint. Tapos medyo mabagal yung moving ng vehicle. More or less, mga 50 armed men ang nagkakandak ng checkpoint. Nasawi sa engkwentro ang isang miyembro ng Citizen Armed Force Geographical Unit o CAFGU na kinilalang si Benjamin Pandya. 5 miyembro naman ng PSG ang nasugatan. 2 sa mga ito ay isinugod sa Kampanakan Station Hospital. Mga minor wounds lang naman. So as of now, stable naman na sila. Kikater namin sila dito ng maayos. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Isinasayos na ng Secretary Generals ng Senado at Kamara ang mga regulasyon para sa joint session ng Kongreso sa Sabado tungkol sa martial law sa Mindanao. Makakausap natin sa telepono si Joyce Balancho para sa detalye ng ulat. Joyce? Magandang tanghali sa iyo, Kim. Kasulukuyang nagsasagawa ng pulong ang House at Senate Secretariat tungkol sa mga rules o alintuntunin na dapat sundin sa gagawing joint session ng Kongreso sa Sabado, kung saan tatalakayin nga ang hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na martial law extension sa Mindanao hanggang Disyembre. Kanina, Kim, ay pinayagan tayo makapasok sa loob ng meeting nila dito sa Kamara at nakita natin na pinamumunuan ang diskusyon ni na Senate Secretary General Lutgarbo Barbo at House Secretary General Cesar Pareja. Kabilang sa mga pinag-uusapan ay ang paraan ng pagsasalita sa plenaryo ng mga mababatas, pati na rin ang estilo ng pagboto, gayong alinsunod sa Constitution, Kim, ay boboto ng sabay o jointly ang 2 kapulungan ng Kongreso. Ipinapanukala ng House Secretariat na gawin nominal voting at bigyan na rin ng pagkakataon ang mga mababatas na ipaliwanag ang kanilang boto. Pero sa mga oras na to, Kim, ay hindi pa rin na pinalyan dahil hinihintay pa natin yung ilalabas nila na final rules ng joint session na lalabas mula dito sa meeting na ito. Isa rin sa titingnan natin ay kung magiging closed door meeting ba ito o gagawin sa isang executive session ang joint session ng Kongreso o papayagan nila ang mga miyembro ng media na pakinggan ang kabuuan ng procedure. Maalalang sumulat ng liham ang Pangulo sa Kongreso noong Martes at humihiling ito na i-extend ang martial law sa Mindanao sa 5 buwan pa. Talaan niya hindi kaya matapos ang gulo sa Marawi City hanggang July 22, ang araw kung kailan matatapos ang 60-day prescribed period ng martial law. Ayon kasi sa batas, Kim, bago mapa-extend ng Pangulo ang martial law sa Mindanao ay kailangan muna itong aprubahan ng Kongreso. Kim? Salamat, Joyce Balancho, nag-uulat mula sa House of Representatives. Kinwestiyon ng ilang senador ang pagpapalawig ng martial law sa Mindanao sa security briefing kahapon ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Senado. May report si Nel Maribuhok. Pinangunahan ni na Defense Secretary Delvin Lorenzana at National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon ang security briefing kahapon sa mga senador. Ayon kay Senator Grace Poe, tinanong niya dito ang tungkol sa pangangailangan ng extension ng batas militar.
Unang-una, ang tanong is kailangan ba? Pangalawa, kung 60 days or hanggang December. Siyempre, sinusuportahan natin ang ating mga sundalo pero naintindihan din natin ang kalagayan ng ating mga IDPs. Ilan sa mga senador ay nagpahayag ng suporta sa hiling na martial law extension ng Pangulo. We are in general in support of the extension of martial law. It will help restore peace and order in Mindanao. Nakakatulong yan, especially in the movements of armed personnel. Si Senator Risa Ontiveros naman ay hindi pa makapagdesisyon at nais pa niyang iakyat hanggang sa special joint session sa Sabado ang kanyang mga tanong. For one, hindi ko pa masabing sumusuporta ako ng extension. Naniniwala naman si Secretary Esperon na suportado ng mayorya ng mga senador ang hakbang na ito ng Pangulo. I must say that the senators are in most cases in agreement with us that we still need the martial law in Mindanao. Ang usapin sa martial law ay hindi lamang anya tungkol sa pagsugpo ng terorismo sa Mindanao, kundi sa pagsusulong rin naman ng pangmatagalang kapayapaan sa riyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Samantala, pinaliwanag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng liham sa Kongreso kung bakit nais niyang palawigin pa ang martial law sa Mindanao. Narito ang report ni Joyce Balancio. Inisa-isa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya liham sa Kongreso ang accomplishments ng government troops mula nang ideklara ang martial law sa Mindanao. Pero sa kabila nito, kulang pa anya ang panahon at hindi pa kayang tapusin ang pwersa ng pamahalaan ang gulo sa Marawi City at iba pang bahagi ng Mindanao hanggang July 22. Ito ay base sa kanyang personal assessment at sa report at rekomendasyon ng Secretary of National Defense, AFP at PNP. Aniya sa 279 na personalidad na ipinapaaresto, nasa 12 pa lang ang neutralize ng militar at patuloy din umano ang recruitment ng mga miyembro ng Maute Group at Abu Sayyaf. Nahihirapan din anya na matalo ng tropa ang Maute dahil mayroon silang high-powered at military-grade weapons. Problema rin anya ng pamahalaan ang mga pagsalakay ng Abu Sayyaf sa Sulu at Basilan, maging ang mga pag-atake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. May foreign terrorist fighters at organisasyon din anya na tumutulong sa Maute kaya't lumalakas ang kanilang puwersa. Gumagamit umano ang mga rebelde ng escape routes sa adjacent regions at provinces. Dahil dito, 5 buwan pa ang kinakailangan ng gobyerno para matuldukan ang gulo sa Mindanao. Sa Sabado, nakatakdang talakayin at pagbotohan sa isang joint session kung pagbibigyan ba ng Kongreso ang hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na 5 buwang extension ng martial law sa buong Mindanao. Ipinapanawagan ng House Makabayan Bloc at New Fogao Representative Teddy Baguila Jr. na magsagawa muna ng pagdinig at security briefing ang Kamara para pag-usapan ang sitwasyon sa Marawi City. Ngunit ayon kay Majority Floor Leader Congressman Rudy Fariña, sa Sabado na lang ito gagawin dahil mas maraming miyembro ng Kamara ang wala pa sa Maynila at darating pa lang ilang araw bago ang SONA sa Lunes. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Ipinahayag ni House Deputy Speaker Ferdinand Castro na pinal at hindi na maaaring reviewin ng Korte Suprema anuman ang maging pasya ng Kongreso sa martial law extension sa Mindanao. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Pinal na umano ang magiging pasya ng Kongreso sa hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin hanggang sa Disyembre ang martial law sa Mindanao. Ayon kay House Deputy Speaker Congressman Ferdinand Castro, hindi na pwedeng reviewin kahit ng Korte Suprema ang desisyon ng Senado at Kamara. Ngayong Sabado na magdaraos ng special joint session ng Kongreso bago mapaso ang orihinal na deklarasyon ng martial law. Ayon sa saligang batas, sinasabi doon na ang extension is the sole prerogative ng Congress. Kaya ngayon kung ang Kongreso lamang ang may kapangyarihan upang ibigay ang extension na hinihingi ng Pangulo o ng Executive Department ng ating pamahalaan, paano ito re-reviewin ng Supreme Court? Nasa kapangyarihan din anya ng Kongreso kung gaano katagal ang ibibigay na extension. Ang mahalaga ayon sa kongresista ay sapat ito upang makamit ang layunin ng batas militar na sugpuin ang banta ng Maute ISIS at iba pang armadong grupo. Ang saligang batas ay walang sinasabi na ang extension ay 60 days lang. Kaya ito ay iniiwan sa pagdesisyon ng Congress
kung gaano katagal ang kailangan. Sang-ayon dito, si Justice Secretary Vitaliano Aguirre, 5 buwan ang hinihinging extension ng Pangulo. Ngunit ayon sa kalihim, hindi labag sa konstitusyon kung higit pa rito ang ibibigay ng Kongreso. I believe that the request of the President is very reasonable, justifiable. Nung unang pa man, at first instance, pwedeng sinabi ng Congress na 1 taon ang binibigay namin sa iyo, Pangulo, for martial law. Pwede yun. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Palawigin man o hindi ang batas militar sa Mindanao, sinabi ng AFP na kailangan ng pagtutulungan at pagkakaisa para sa kaligtasan ng bawat isa. Report si Leia Ilagan. Hindi lamang trabaho ng mga uniform personnel ang pagbabantay ng seguridad. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla Jr., ang kaligtasan ng komunidad ay responsibilidad ng bawat isa. Kaya naman, palawigin man o hindi ang batas militar sa Mindanao, nanawagan ng AFP sa publiko na ipagpatuloy ang kooperasyon nito upang matiyak ang seguridad. Again, we call on everyone to unite against this common threat of terrorism. Because if we work together, we can secure and keep our communities safe from all kinds of threats. Ayon kay Padilla, kailangang maging alerto, mapagmasid at mapagbantay ang bawat isa upang hindi makaporma ang mga nais na manggulo o gumawa ng masama. Ano ba mang mong kahinahinalang mga tao na nariyan sa kanilang paligid o mga bagong muka o mga bagay na iniiwan at kanilang nalalaman ay ipasa na kagad ang impormasyon sa ating mga otoridad. Bagamat wala naman aniya silang namomonitor na banta sa seguridad sa mga pangunahing lungsod sa bansa, ay mas makabubuti pa rin maging laging handa. But then again, as I mentioned, the threat never stops. There will always be threat coming from anywhere, any time of the day, any time of the week. And hence, the issue here is readiness. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Tinututulan ng ilang militanteng grupo ang pagpapalawig ng martial law sa Mindanao dahil sa mga paglabag sa karapatang pantao. Nagbabalik sa pamamagitan ng telepono si Leia Ilagan para sa detalye ng ulat. Yes, Leia. Magandang tanghali sa Ilacay, hindi nga pabor ang mga militanteng grupo na palawigin pa ang martial law sa Mindanao. Ito ang sinisigaw ng grupong Karapatan na nagsagawa ng rally sa labas ng gate ng Campo Aguinaldo at Campo Crame. Ayon kay Karapatan Public Information Desk Secretary General Cristina Palabay, may naitala silang 68 na sibilyan na biktima ng political killing, 842 na illegal arrest. Tinawag din ng grupo na Bomba King, sina Defense Secretary Delphine Lorenzana, AFP Chief of Staff General Eduardo Año at National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. Aniya ang tatlong opisyal ang pasimuno ng martial law dahil sila ang nagbibigay ng maling ulat sa Pangulo upang palawigin pa ito, lalo na't prioridad ng Pangulo ang paglaban sa terorista at iligal na droga. Sinabi pa ni Palabay na kontra mahihirap ang martial law dahil ang mga ito ang tinatamaan ng illegal arrest at pagpaslang ng pamahalaan kontra sa iligal na droga. Tiniyak naman ito na babantayan nila na July 22 ang special session sa Kongreso para sa pagpapalawig ng martial law. Ipakikita din aniya nila ang kanilang pwersa sa July 24 sa State of the Nation Address ng Pangulo dahil na 30 hanggang 50,000 miyembro ang inaasahan nilang sasama sa rally mula iba't ibang rehiyon sa bansa. Balik sa Ilacay. Maraming salamat, Leia Ilagan. Nag-uulat mula sa Camp Aguinaldo. Sasailalim sa 3 buwang libreng livelihood training ng TESDA ang mga Internally Displaced Skilled Person o IDPS na lumikas sa Iligan City mula sa Marawi City. Narito ang report ni Weng Fernandez. Nasa 2,000 skilled workers na internally displaced persons o IDPs ang pagkakalooban ng libreng training ng TESDA sa Iligan City. Ito'y upang matulungan silang makapaghanap buhay at kumita pagkatapos ng training. Kabilang sa training ang massage therapy, baking, food processing, dressmaking at beauty care services. Maaari din silang magsanay sa mga trabahong may kinalaman sa construction. Ayon sa mga sasailalim sa training, malaking tulong ito upang hindi na sila umasa sa relief goods para makaraos ang kanilang pamilya. Dressmaking is, pwede namin siyang gawing negosyo namin pag matuto kami. Ang nauna ay driving.
baka makakuha kami ng parang certificate para sa pag-apply sa abroad. Ayon kay TESDA Secretary Giling Mamunjong, ang training ng skilled workers ay paghahanda na rin para sa malawakang rehabilitasyon sa Marawi City. Department of Labor, Department of Agriculture, napakaraming opisina involved. Nakahanda naman ang Philippine Chamber of Commerce at iba pang ahensya ng pamalaan na tumulong sa pagbibigay ng trabaho pagkatapos ng training. Ang Skills and Livelihood Training ng TESDA ay tatagal ng 2 hanggang 3 buwan, depende sa kurso ng mga IDPs. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City. Hiniling ng mga kaanak ng SAF 44 sa Office of the Ombudsman na gawing 44 counts of homicide ang kaso na isasampa kay dating Pangulong Benigno Aquino III sa halip na usurpation of authority. May report si Grace Casin. Hindi matanggap ni Aling Felicitas, isa sa mga magulang ng SAF 44, ang ani ay tila pagpapawalang sala ng Office of the Ombudsman kay dating Pangulong Benigno Aquino III sa kaso kaugnay sa pagkamatay ng kanilang mga anak nang ibaba sa graph ang kaso laban sa dating Pangulo. Kasama ang Volunteers Against Crime and Corruption, naghain sila ng motion sa Office of the Ombudsman para hilinging itaas sa 44 counts ng reckless imprudence resulting to homicide and usurpation of authority ang kaso laban sa dating Pangulo at kinadating PNP Chief Alan Purisima at dating SAF Director Getulio Napeñas. At hanggang ngayon po, masakit sa amin. Hindi po kami makapag-move on. Lalo't-lalo na nakikita namin ang mga apo namin. Lumalaki po sila. Hinahanap po nila ang kanilang mga ama. Maging si Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay nagsabing maliit ang kaso at posibleng hindi nito ikakukulong. Masyadong maliit ngayon at as a matter of fact, alam naman natin available yun eh. Ayon naman kay Attorney Abigail Valte, tagapagsalita ni Aquino, nasa pagpapasya pa rin ng Ombudsman ang resolusyon ng kaso. Sina Peñas naman giniit na ang dating Pangulo ang may pananagutan sa pagkamatay ng mga miyembro ng SAF. Tanong lang yan eh, ako ba pumatay sa anak nila? Sa mga tao ko? Hindi. Ayun ang tanongin natin kay Presidente Pinoy kasi nasa Zamboanga siya. Yun ang pananagutan niya. Bakit hindi siya nag-provide ng tulong from the morning hanggang hapon? Samantala kahapon ang kapaghain na rin ng musyon ng kampo ni Aquino sa Ombudsman kaugnay ng kasong isinampa laban sa kanya. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod, konstruksyon ng MRT Line 7 sa Regalado Avenue sa Quezon City tatapusin ng Transportation Department sa Nobyembre. Mahigit 40 Chinese at Malaysian nationals na umano'y nangingidnap na madayo ang casino player sa bansa na aresto ng PNP. At halos 70 ang documented Filipino workers, kabilang ang ilang bata, nakauwi na sa bansa mula sa Malaysia. Sisikapin ng Department of Transportation na matapos ang konstruksyon ng MRT Line 7 sa Doña Carmen at Regalado Avenue sa Quezon City sa Nobyembre. Nasa telepono si Joan Nano at mag-uulat para sa balitang yan. Joan? Floor, nagsagawa ngayon ang isang progress briefing sa mga miyembro ng media ang Build team ng Duterte administration sa pangungunayan ng Department of Transportation. Ito ay upang magbigay ng update hinggil sa mga proyekto na kasalukuyang ipinapatayo ng pamahalaan gaya na lamang ng MRT Line 7. Ininspeksyon ngayong umaga ng grupo ang construction site ng MRT 7 sa May Quezon City Memorial Circle. Ayon nga kay Transportation Secretary Arthur Tugade, sa ngayon ay ipinapadali nila ang pagtapos sa paglalagay ng mga pundasyon na bahagi ng MRT 7 dyan sa may area ng Doña Carmen at Regalado Avenue sa Quezon City na sisikaping matapos by month ng November upang maibsan ang mabigat na trapiko sa naturang lugar. Ang MRT 7 ay isa sa mga rail transit system project na mag-uugnay sa Quezon City at sa probinsya ng Bulacan. Mayroon itong sukat na 22 kilometro ang haba at binubuo ng 14 na istasyon. Kabilang sa mga istasyong itatayo ang North Avenue, Quezon City Memorial Circle, University Avenue, Tandansora, Don Antonio, Batasan, Doña Carmen, Regalado, Mindanao Avenue, Quirino, Sacred Heart, Tala at San Jose del Monte, Bulacan.
inaasahang makukumpleto ang MRT-7 sa ikalawang quarter ng taong 2019. At sa oras nga na maipagamit na ito sa publiko, tinatayang aabot sa higit 400,000 mga pasahero ang makikinabang nito kada araw. Lord? Joan Nano nagulat mula sa Quezon City. Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 10927 o batas na isinasailalim ang casino industry sa Anti-Money Laundering Act of 2001. Layunin nito na hindi magamit ang mga kasino sa money laundering o pera mula sa iligal na gawain. Sakop nito maging ang mga internet at ship-based casinos. Ang alinmang kasino na may cash transaction na mahigit sa 5 milyong piso kahalintulad na halaga sa foreign currency ay sakop na ng Anti-Money Laundering Council. Magpapatupad ng pansamantalang ban ang Pilipinas sa importasyon ng karne ng baka at manok sa Brazil dahil sa natuklasang mga karne na kontaminado ng salmonella. Makakausap natin sa telepono si Ray Palayo para sa detalye ng ulat. Go ahead, Ray. Kim, gusto munang makatiyak ng Department of Agriculture na ligtas ang mga karne ng baka at manok na aangkatin mula sa Brazil. Kaya ipagbabawal muna ang pag-aangkat ng mga ito. Ayon kay Secretary Manny Tiñol, magpapadala sila ng mga tauhan doon sa susunod na linggo para tiyakin na ang mga planta ay malinis at sumusunod sa standard operating procedures. Ipatutupad ang import ban matapos magpositibo sa salmonella bacteria ang nasa 500,000 kilo ng karne ng baka at manok. Ito ay mula sa 18 shipment galing Brazil na dumating ito lamang May 10 hanggang June 20. Ayon sa Bureau of Animal Industry o BAI, na-deliver na sa mga meat processor ang mga karne bago lumabas ang resulta ng laboratory test. Subalit mamatay naman nila ang salmonella dahil lulutuin naman o idadaan ito sa matinding init kapag dumaan sa proseso. Una nang sinabi ng mga importer na maapektuhan nito ang mga fast food chain at posibleng tumaas din ang presyo ng mga dilata at hotdog na ginagamitan ng baka at manok. Ayon naman kay Piñola, papayagan naman nila na muling makapag-angkat ng karne ng baka at manok sa oras na matiyak na ligtas na itong kainin. Kim? Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa Quezon City. Nakumpiska ng Bureau of Customs ang 4.2 million pesos na halaga ng smuggled na bawang at sibuyas mula sa China. Nasa telepono si Aiko Miguel para sa detalye ng ulat. Aiko? Yes, Kim, magandang tanghali. Nakalagay sa 3 40-foot container vans ang mga umano'y smuggled na bawang at sibuyas na mula sa Guangdong, China. Kada isang container ay naglalaman ng tinatayang 2,800 bags ng sibuyas at 10 kilo ang bigat ng bawat bag. Umaabot ang halaga ng mga ito ng 4.2 million pesos. Ayon sa Bureau of Customs, June 7 dumating ang isang container van at July 7 naman dumating ang dalawa pa. Nakapangalan ang mga kargamento sa Equisens Import and Export Corporation. Naharap ang consignee sa paglabag ng Anti-Agricultural Smuggling Act at sa parusang pagkakakulong dahil umaabot lamang sa 1 million pesos ang limit ng agri-products na available kumpara sa higit 4 na milyong halaga ng mga bawang at sibuyas na nakumpiska ng DOC mula sa kargamento na galing sa China. Kailangan ring suriin ng Bureau of Plant and Industry ang mga kargamentong may lamang agricultural products dahil maaaring may mga pesteng dala ito at sakit na maaaring makuha ang tao kapag nabenta sa merkado at nakonsumo. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Kim. Salamat, Aiko Miguel. Nag-uulat mula sa Quezon City. Inilabas na naman kanyang ang listahan ng regular at special non-working holidays para sa taong 2018. Batay sa Proclamation No. 269 na nilagdaan ni Pangulong Duterte, 10 regular holidays at 8 special non-working days meron sa taong 2018. Bukod pa ito sa idideklarang national holiday para sa Idil Fitr at Idil Adha ng ating mga kapatid na Muslim. Samantala, meron ding Siyam na long weekend sa susunod na taon. Sisikapin ng National Grid Corporation na may balik ang power supply sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Visayas sa katapusan ng buwang kasalukuyan. May report si Maki Libradilla. Sari-saring infrastruktura at equipments sa mga power plant at substation ang nasira nang tumama ang 6.5 na lindol sa Visayas noong July 6. At dahil sa manipis na supply ng kuryente, hanggang ngayon ay nakararanas pa rin ng rotational brownout sa Leyte, Samar at Bohol.
Sa ngayon, 61% o katumbas ng 155 megawatts lang ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Ngunit sa darating na linggo, inaasahang tataas ito ng 76% o 195 megawatts dahil sa karagdagang 40 megawatts na maipuproduce ng power plant sa Tongonon, Leyte. Dumating na rin sa Ormoc ang transformer na bubuo sa 100% supply ng kuryente sa mga apektadong lugar sa Visayas. Pagdating po ng July 31, Lunes, kung gumagana na yung nilipat nating transformer from Compostela, Cebu, papuntang Ormoc Substation, we will hit the 100% requirement. Subalit ayon sa DOE, remedyo lang ang restorasyon na ito. It's the combination of bypass, reconfiguration, retoke dito, retoke dyan, para mapabilis yung pag-deliver ng kuryente. Pero yung talagang matibay na sistema na maayos yung T1 to T6, maayos yung mga planta, yung transformer na nahulog, nahulog sa bangin, tinitingnan natin yung 180 days. Samantala, pinag-aaralan pa ng DOE, NGCP at National Electrification Administration kung ipapasa sa consumers ang restoration expenses. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Mandaluyong. Ipinagutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtataas ng funeral benefits ng mga miyembro ng Social Security System o SSS at Government Service Insurance o GSIS. Sa bisa ng Executive Order No. 33, gagawin ng 30,000 piso ang dating 20,000 piso na funeral benefits ng mga SSS members. Sinabi ng SSS at Government Service Insurance System, kaya nitong maibigay ang funeral benefits nang hindi tatasan ang kontribusyon ng kanilang mga miyembro. Nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na walang babayaran sa pagkuha ng OFW ID card. Taliwas sa balitang may bayad ito. May report si Aiko Miguel. Sinubukang mag-apply ng OFW advocate na si John Leonard Monterona sa idol.ph website noong July 14. Lumabas na may kailangan siyang bayaran na 701 pesos, 501 pesos para sa ID card at 200 pesos para sa delivery charge. Taliwas ito sa unang sinabi ng Labor Department na libre ang OFW ID card. Humingi tayo ng clarification kay DOLE Secretary Silvestre Bello III kung ano nga ba talaga ang tunay na sitwasyon. Kung meron nga bang bayad ang IDOLE o libre ito. Dahil kung merong bayad ito, well definitely tututol tayo. Nilinaw naman ni DOLE Secretary Silvestre Bello III na ang idol.ph website ay isang test run pa lang. The activation of the website and availability of the card, including the corresponding guidelines, will be announced once the thorough test run of the system is completed. Ayon pa sa DOLE, ang mga recruitment agency ang sasagot sa ID ng mga OFW. Sila ang agent, representatives ng employer. Because we cannot talk to the employer who is abroad, di ba, and tell them you have to pay. Because they have an agency agreement, so they act on behalf of the employers. Nakipagpulong naman ang Coalition of Licensed Agencies deploying service workers o CLADS sa DOLE dahil problema nila kung paano ito popondohan. Buong pagkakaintindi po ng OFW at kaming mga recruitment practitioner, ito ay libre kasi free, it's a gift. However, meron ngayon pong lumalabas na mga payment na sa shoulder ng recruitment industry. Ito po ay magkakaroon po kami ng malawak na konsultasyon. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Nakabalik na sa Pilipinas ang pangalawang batch ng undocumented Filipino workers, kabilang ang 11 bata mula sa Malaysia kaninang madaling araw. Narito ang report ni Asher Kadapan Jr. Dumating kaninang alas 4 ng umaga sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang 63 mga undocumented overseas Filipino worker mula sa Sarawak, Malaysia. Kasama rin ng mga ito ang 11 bata na anak ng ilan sa mga OFW. Voluntaryong umuwi ang mga naturang Filipino workers sa utos na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil na rin sa mga panganib ng kawalan ng legal na dokumento sa pananatili sa ibang bansa, partikular sa Malaysia.
Ay ngayon to talagang umuwi na kami kasi delikado na yung buhay namin doon. Tapos yung iba na kasama namin, mga lalaki, talagang ilang buwan na rin talagang walang trabaho. Magkakasama kami sa bahay. Kung ano yung pagkain, halo. Pinagsasaloan na namin. Pagkarating sa NAIA ay sinalubong ito ng mga kinatawan ng Overseas Workers Welfare Administration na nag-issue ng amnesty certificate. Ang amnesty certificate at travel documents ay kailangang ipresenta sa OWA Repatriation and Assistance Division upang makatanggap ng 5,000 pisong financial assistance. Bibigyan din ng pamasahe ang mga ito pauwi sa kanilang probinsya. Pansamantala namang kukup-kupin sa halfway home ang ilan sa mga ito na kinakailangan pang mabilhan ng tiket sa eroplano. Noon lamang Hunyo ay 42 individual na walang dokumento ang unang bumalik mula sa Malaysia. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Pasay City. Samantala, humihingi ng tulong ang kapatid ng isang nasawing overseas Filipino worker. 4 na buwan na ang nakalilipas para maiuwi na sa bansa ang bangkay nito. May report si Aiko Miguel. Hindi pa rin naiuuwi ang mga labi ni Princess Dagok, ang 26 anyos na OFW na nasawi sa Al Madinah, Jeddah, Saudi Arabia dahil sa heart failure. 4 na buwan na ang nakalipas. Kaya naman inilapit na kahapon ng Ako OFW Incorporated ang kaso ni Princess sa DOLE upang ma-repatriate ito. It's just a matter of talagang documentation, kung medical legal, parang ang tagal ng 4 months para maasikaso yung medical legal na kinakailangan para maklear yung bangkay para ma-repatriate. Ayon sa kapatid ni Princess, March 28 nang abisuhan sila ng local agency nito tungkol sa nangyari. Anya ngayon ay hindi na nakikipag-ugnayan ang recruitment agency ni Princess sa kanilang pamilya. Before, hindi tinatext pa nila ako, sabi nila yung lahat daw ng gamit ni ate nasa embassy na. Then nung tinanong ko, patulungan naman ako kasi yung medical legal daw ni ate yung hinihintay kaya hindi siya mapauwi dito sa ano. Hanggang ngayon, hindi na po nila ako iniintindi ng agency. Umaasa ang pamilya ni Princess na maiuwi na ang kanyang bangkay sa lalong madaling panahon. Nagbigay naman ng kasiguruhan si DOLE Secretary Silvestre Bello III sa Ako OFW Group na tutulong sa repatriation ng mga labi ni Princess. The good secretary said ibigay sa kanya yung detalye and then his office will be the one to directly monitor on the progress of the repatriation. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Ipresenta ng Philippine National Police ang mga nahuhuling miyembro ng isang foreign kidnapping syndicate na nambibiktima ng mga casino players sa bansa. Mula sa Camprame, may report si Mon Ocson live. Yes, Mon. Magandang tanghali, Lakay. 43 Chinese at Malaysia na suspect na sa pangingidnap ng isang Singaporean na casino player ang nahuli ng PNP Anti-Kidnapping Group. 2015 pa daw nag-ooperate ang mga ito at puro mga foreign nationals ang kanilang binibiktima. Ang modus ng sindikato ay magmatsyag sa mga casino player na natatalo sa sugalan. Kinakaibigan ito ng sindikato at inaalok na pautangin ng malaking pera at aayain na magkasino sa ibang lugar. Sa halip na sa ibang kasino ang punta ay dinediretso ang biktima sa isang lugar bilang isang hostage at saka manghihingi ng ransom. 9 milyong piso ang ransom na hiningi ng sindikato sa huli nilang na biktima na Singaporean sa Soler Resorts and Casino. Sumailalim na sa inquest procedure ang mga suspect at kinasuhan ng illegal detention. Sa 43 suspect, mayroon ilan na apila daw dahil sinasabing nadamay lang daw sila. Subalit ayon sa PNP, magkakasama lahat sa isang kwarto ang mga suspect nang mahuli ang mga ito na nagkukuta sa isang hotel sa Metro Manila. Sa ngayon ay patuloy namang pinaghahanap ang leader ng grupo na nakatakas sa operasyon ng PNP. Ayon sa PNP, mayroon pang isang kidnapping syndicate ang nag-ooperate sa bansa, ang kanilang kasalukuyang minomonitor. Lakay, batay sa tala ng PNP, noong 2015 hanggang 2017, nakapagtala sila ng 11 kaso ng mga kidnapping sa mga kasino.
noong 2015 hanggang 2017. Dalawa dyan, dun sa 11, ay mula dito sa nahuli nila na sindikato ngayon. Nakikipagtulungan na daw ang mga kasino sa PNP para matigil na ang mga ganitong modus. Yan ang latest mula dito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat mo, Nokso. Nag-uulat mula sa Camp Crame. Nasabat ng mga otoridad ang mula 12 hanggang 15 kilo ng hinihinalang shabu mula sa bansang Mexico na ipinasok sa bansa sa pamamagitan ng courier service. May report si Rachel Adora. Nasabat ng mga operatiba ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang nasa 12 hanggang 15 milyong pisong halaga ng shabu sa releasing area ng isang courier service sa Pasay City. Ayon sa otoridad, nakatanggap sila ng isang foreign intelligence report na may illegal na droga na nakapangalan sa isang alias James Corpus na dumating sa bansa. Idineklara ng sender ang package bilang adhesive gamit sa construction. Ngunit nang buksan ito ay tumambad ang nasa 20 tubo na may lamang illegal na droga. Ayon sa otoridad, July 9 pa dumating ang package galing Santa Rosa, Mexico. Sa tulong ng international counterparts nga, binigyan tayo ng information na may parating na shipment ng illegal drugs coming from Mexico. So, inaksyonan ng task group yun. Then, na-verify through customs nga, x-ray and physical examination na may laman nga siya na illegal drugs. Kagabi nang dumating si Corpus sa tanggapan ng courier service upang i-claim ang package, ay agad itong inaresto ng operatiba ng NAIA DITG. Itinuro naman ito ang mga kasamahan na nasa isang sasakyan na agad din dinampot ng mga otoridad. Pansamantalang nakahold ang mga suspect sa opisina ng NAIA DITG at nakatakdang ilipat sa PIDEA detention sa Bikutan para sa karagdagang investigasyon. Rachel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. At samantala, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya Paugtu, Frima. Nakalasalamat Lakay at Maya Paugtu ka rin kay katamong kasambahay. Tining kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. May miyayang lokal na gobyerno ning Tacloban king Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ning balen ab 6.5 kilowatt capacity diesel-powered generator set. Bang makapag-obra lang diretso ring taga-jail facility kamang ali pa mi babalik ing 100% na ning supply ning kuryente King Leyte Province iba't anyang milyaring 6.5 magnitude alindulan niyang July 6. Samantala, 4 na portalets naman ang binyena ning Tacloban LGU kareng at Chuking Tent City ang pong evacuation center ning Ormoc City. Minaos naman ng Regional Development Council Chair Mayor Cristina Romualdez kareng may apektuhan king lindul, nakabada pa ing pasensyada ang pong ditak-ditak ay bieda muri ning karelang pamangailangan. Formal na ning binuklat ning command center ning Angeles City, Pampanga ang malyari nga gamit daking panahon ning kalamidad pamagsukpuking krimen ang pong pamanayos king kondisyonan ning trapiko king balen. Ining balita ng Joshua Antonio. Fully operational na ang Gyutamong Interconnected Command Center ang mayakiting kilub ng City Hall ng Angeles City, Pampanga. Iti magsilbing matara ding otoridad karing panahon ng kalamidad, aksidente o krimen king karela nga sasakupan. Mumuna yan din ng syudad ng Angeles ng Region 3 ang mikating antika ng pasanidad ating end-to-end pure fiber optic connections. Wireless ka eh. Ito mga to po. Ito fiber sa ilalim ng lupa yan. So, kahit nung bumagyo po? Kahit na bumagyo, baksak na lahat, walang kuryente. May kuryente pa rin ako rito. Pati yung buong building ko. 89 lang CCTV cameras ding milagay karing exit at entry points ni syudad at karing hotspots areas o ding lugar ang marala sa ating malilyaring krimen. Mayakit la karing monitor king command center ding egana-ganang feed iba't king CCTV. At nung ating insidente king lugar, agad jayting may report at respond dyan yaning makarikil ahensya. We could exactly identify the person who committed the crime and we would know exactly what happened during that particular incident. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Pepakit dering miyayaliwang rescue group sing karelang galing king pamagrespondi karing senaryo ning sakuna king gewarang Rescue Olympics king Bulacan. Ining report ng Nestor Torres.
Lumahok sa isang araw na Rescue Olympics ang rescue teams mula sa 20 bayan sa Bulacan. Nagtagisan sila ng galing sa pagresponde sa iba't ibang senaryo ng sakuna. Pero sa huli, ang rescuers mula sa bayan ng May Kawayan ang itinanghal na overall champion, habang nasa ikalawang pwesto naman ang Norsagaray Rescue Unit. We boldly go wherever we are sent, whatever is the cause. Our pledge of service so others may live. May Kawayan 911. Bukod sa trofeo at medalya, ay tumanggap din ng automated external defibrillator ang nagwaging rescue team na magagamit sa kanilang operasyon. Layunin ng Olympics na mamulat ang mga Bulakenyo sa pagiging handa sa pagdating ng mga sakuna at mga paraan sa pagliligtas ng buhay. Para mataya kung saan tayo mas may kakayahan, sa larangan ba siya ng tubig, sa larangan ba siya ng vehicular accident. So, itinaon ang isinagawang Rescue Olympics sa pagdiriwang ng National Disaster Consciousness Month. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Sa dyan kay katamong balita, ibating miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Mibalik kay Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga Gloria. Bayani ng komunidad. Ito ang The One na hinahanap ng isang grupo mula sa Rotary International na dapat gawaran ng pagkilala at pamarisan ng bawat mamamayan. Ang The One Humanitarian Award ay igagawad sa isang individual na nagkaloob ng pambihira at di matatawarang serbisyo sa pamayanan at nagpakita ng debosyon sa pagtulong sa kapwa. Ang individual na ito ay dapat kumakatawan sa motto ng Rotary International na Service Above Self. So when you show the world the heroes and you magnify the goodness in society, the vision is to ask and inspire others to follow. So that's what The One is about. Excited naman si Cecilia Flores Oybanda sa paglulunsad ng proyektong ito sa bansa. Si Cecilia ang kauna-unahang Filipino finalist sa The One Hong Kong noong 2012 dahil sa kanyang kontribusyon sa pagsagip ng mga biktima ng human trafficking sa bansa. I'm so excited for those people who are actually silently working in the ground, offering their lives, waking up, sleeping so late in order to make their advocacy and their humanity safe. Ang mapipiling The One Philippines Humanitarian Awardee ay tatanggap ng 1.5 million pesos na magagamit sa pagsusulong ng kanyang humanitarian cause at mga proyekto. Siya rin ang kakatawan sa Pilipinas sa The One International Awards kung saan may pagkakataon siyang muling manalo. Umaasa naman ang founder nito na ang proyekto ay makakatulong sa pag-unlad ng bansa. So by creating or recognizing or empowering these great heroes, we're slowly making the economy better in our small way. Ang The One Philippines ay bukas lamang sa mga residente ng bansa na may edad 18 pataas at hindi isang Rotarian o empleyado man ng Rotary entity. Para sa iba pang mga impormasyon patungkol sa nominasyon at award, magtungo lamang sa kanilang website na www.theoneinternational.org. Maaari ring mag-email sa philippines@theoneinternational.org. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Makati City. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.